Malinaw na mismo sa report na nilabas ng ESPN na ang Lakers hindi gagawa ng hakbang ngayon para ilagay si LeBron sa kahit anong trade discussion bago ang deadline, kaya malinaw na mananatili pa rin talaga itong si LBJ sa Lakers at walang balak ang mga to ngayon sa part waste time. Sa ngayon kasi habang papalapit yan, ang daming mga trade scenario at mga rumors ang lumalabas kaugnay itong si LBJ at mga teams na possible pa rin nga raw na gumawa ng hakbang para makuha itong si LBJ. Lalo ngayon napapalapit ang deadline. Nandyan yung Cavaliers, Knicks, Warriors at Dallas. Lalo nga raw kung makukuha lang si LeBron sa free agency. Sa ngayon kasi malinaw na hindi rin ganong kadaling i-trade ng Lakers itong si LBJ dahil sa no trade clause nito sa kontrata. Maliban na nga lang daw talaga kung si LeBron din mismo ang magre-request ng trade o pumasok sa free agency, at siguradong maraming teams nga raw ang may pagkakataon na makuha yan sa veteran minimum deal. Sa report din kasi mismo, sinabi ni LeBron sa interview nang tanungin yan kung tatapusin niya yung season dito sa Lakers, sinabi lang niyan na I'm good, everybody's crazy, na parang natutuwa nga lang to ngayon sa mga usapan sa kanya pagdating sa trade, pero malinaw na kahit siya pabor na manatili at tapusin muna ang season na to dito sa Lakers. Pero sa ngayon kasi hindi ganun kadaling tapusin yung usapang trade dito kay LeBron Base sa mga analyst at mga fans, ang nakikita kasi dyan yung movement na ginagawa ngayon ng Cavaliers pagdating sa trade tulad dito kay James Harden, na parang paghahanda ng araw dito kay LeBron kung sakaling bumalik to sa kanila, at iniisip ng ibang teams na baka mas handa nga raw sila na magdagdag pa ng isa pang malaking pangalan tulad nga ni LeBron para nga sa championship roster nila. Pero malinaw sa report ngayon na wala ring hakbang ang Lakers para sa trade nitong si LeBron at wala rin silang napagkasunduan pagdating sa partway time. Ibig sabihin, kung hindi magkakasundo ang mga to sa trade, mananatili pa rin talaga si LeBron sa buong season na to sa kanila. At wala sa ngayong mangyayaring partways time sa pagitan nitong si LeBron at Lakers ngayon. Samantalang may mga report naman ngayon na nasa radar pa rin ng Lakers at sinusubukan ng trade nitong si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks, dahil nga last of season din itong si Gafford ang isa talaga sa tinatarget nilang center para ma-reunite kay Luka, pero hindi nangyari yan dahil sariwa pa rin yung trade na nangyari sa Dallas para kay Luka. Pero ngayon nakikitang nasa radar pa rin yan ng Lakers, pero base mismo sa mga analyst at report na malaki ang posibilidad na hindi ganong kadaling makuha ng Lakers yan sa Mavericks bago ang trade deadline na to, na mukhang nangyayari naman talaga. Base kasi mismo sa report ni Dan Walk, merong gigantic road close signs para sa kahit anong trade deal sa pagitan ngayon ng Lakers at Mavericks. Lalo ngayon sa usapang trade ni Daniel Gafford dahil nga sa trade nitong si Luka at Davis noon. Kaya nakikitang hindi ganun kadali para sa Lakers na gumawa ulit ng hakbang sa trade deal para sa Dallas Mavericks, lalo na kung malaking upgrade nga raw ang mabibigay ulit sa kanila ng Dallas sa trade, dahil ang Lakers ngayon kung hindi nga raw makakakuha ng upgrade sa roster nila, halos walang mangyayari at mananatili pa rin yung malaking butas sa mga to pagdating sa interior at perimeter depth nila, na kailangan nga raw masolusyonan para sa contention nitong si Luka at LeBron. Kaya kailangan nga na isa man sa center o wing ang makuha nila ngayon sa trade, na mukhang hindi talaga ganong kadali sa Lakers. Dahil nga kahit may mga report ngayon na ang Mavericks nag-e-explore ng trade para dito kila Gafford at ibang asset nila, lalo na kung may magandang offer nga, possible nga raw talaga na mag-trade itong Mavericks. Pero based sa report na walang balak yung mga to na isama ang Lakers sa usapan nila sa trade na gagawin ngayong trade deadline. Kaya malinaw na hindi active ang Dallas sa pag-uusap kasama ang Lakers, na ang pinakadahilan nga raw dahil sa dating lucrative trade event nitong si Luka. Kaya kahit may interest pa ang Lakers, parang may malakas na no trade vibe sa pagitan ng dalawang franchise na to. Kaya nakikita sa ngayon na mali talaga ang Lakers na asahan pa itong trade ni Daniel Gafford. At malaking araw talaga ang posibilidad na hindi ito mangyari ngayong season dahil na rin kay Luka Doncic ayaw ng Dallas na ma-reunite itong si Gafford dyan.